Sa mga nagdaang kabanata ay tinanong ni Chu si Li Xingyun na kung ayos lang ba ito. Sinabi naman ni Li Xingyun na ayos lang siya sapagkat bahagya lang naman ang natamo niyang pinsala. Maya-maya pa ay nilapitan na sila ng isang grupo at sabay nitong sinabi kay Chu Tianxo na kung ikaw lang, hindi ka magiging kalaban naming 5 subalit kung isasama mo si Li Xingyun ay tignan natin kung paano nyo kami lalaban ng 5. Sinabi naman ni Chu Tianxo kay Li Xingyun na tumayo ng malakas dahil 5 lang naman sila, agad naman na sumang-ayon si Li Xingyun sa sinabi ni Chu. Ilang sandali pa ay sumugod na ang 5 disciples sa kanilang dalawa ng buong lakas. Agad na nagpalitan ng mga atake ang magkabilang panig at natatawa pa ang kalaban nila Li Xingyun dahil nga sa nakakalamang sila sa bilang. Dito nga ay nabigyan si Li Xingyun ng isang sipa at dahilan upang tumilapon siya ng bahagya, napansin naman agad ito ni Chu Tianxo. Tumilapon si Li Xingyun at agad itong sinundan ng isang disciple upang atakehin siya ulit nito. Ngunit bago pa man bumagsak si Li Xingyun ay hinawakan na niya ang buhok ng isang disciple, dahilan upang magsisigaw ang disciple sa sakit. At dahilan upang sabay silang bumagsak at nagkaroon si Li Xingyun ng pagkakataon. Na may akap niya ito at agad niyang tinawag si Chu Tianxo upang tulungan siya nito. Napangiti naman si Chu Tianxo na sabi pa nga niya na isang magandang pagkakataon ito. Agad na lumapit si Chu Tianxo at pinagsasapak ang isang disciple habang mahigpit na hinahawakan ito ni Li Xingyun. Nang makita ito ng 4 ay nasabi na lang nila na isa itong nakakayamot, kaya naman nagdesisyon ang namumuno sa kanila na kayong 3 ay sabay na atakehin ang isa at hayaan sa kanya ang ibang hamak. Sa kabilang banda naman ay sinabi ni Li Xingyun na siya na ang bahala sa mga ito. Agad siyang kumilos at hinamon ang isa na umatake sa kanya. Ngunit bago pa man sila magtagpo ay agad namang hinawakan ni Li Xingyun ang paa ng disciple at agad na itinawag si Chu Tianxo. Mabilis na lumapit si Chu Tianxo at binigyan niya ng isang atake ang disciple nang walang magawa dahil sa higpit din ng hawak ni Li Xingyun. Maya-maya pa ay sinabi na ni Chu Tianxo sa 3 natitira na ngayon ay 2 at laban sa 3 na lang. Sa kabilang banda naman ay biglang tumunog ang communication stone ni Master Guan Siliang. Kaya naman agad niya itong tinignan at nang makita niya ito ay natuwa siya dahil sa isa itong magandang balita, na agad niyang sinabi kay Xiao Chen na Panginoon isang magandang balita galing sa aking disipulo. Ang aking alagad na lumabas, ay natagpuan ang mga ugat na kristal. Sinabi naman ni Xiao Chen na kung seryoso ba ito sa kanyang mga sinabi. Ipinaliwanag naman ni Master Guan Siliang na talagang totoo ito dahil ang pagsunod sa kaalaman ng mga alagad, sa isang bundok na 300 milya ang layo, nakakita siya ng mga kidlat at maraming kulog na lobo sa itaas. Nang marinig ni Xiao Chen ang buong kwento ay agad siyang nagdesisyon na pupunta siya ngayong gabi. Nakiusap naman si Master Guan Siliang na kung pwede ba siyang sumama. Sa kanyang pakiusap ay sinabi ni Xiao Chen na hindi na kailangan sa kadahilanang mahina ka pa, kaya naman mahalaga na pagbutihin mo ang iyong lakas sa lalong madaling panahon. Sa mga sinabi ni Xiao Chen kay Master Guan Siliang ay parang sinaksak siya sa puso ng walang kaalam-alam. Sa isip-isip naman ni Xiao Chen habang pinagmamasdan ang mga disciples na parang kayong 2 na lang ang natira. Mabilis na pinabagsak nila Chu Tianxo at ni Li Xingyun ang natitirang 3 disciples. At tanging 2 na lang sila ang natitira at makikitang pagod na rin sila. Nasabi pa nga ni Li Xingyun kay Chu Tianxo na nanalo na sila. Masaya namang sumagot si Chu Tianxo na oo, nanalo na tayo. Subalit napansin siya ni Li Xingyun na halos umabot na ito sa kanyang limitasyon. Tumingin siya sa direksyon nila Master Guan Siliang at ni Zhu Chanzhen na si Xiao Chen. Ilang sandali pa ay itinaas niya ang kanyang kamay at sabay na sumigaw na siya ay susuko na. Ikinagulat naman ito ni Chu Tianxo kaya naman napalingon siya sa direksyon ni Li Xingyun. Napangiti na lang si Chu Tianxo at kasabay niyang sinabi na sa wakas ay nanalo na rin ako. Samantala sa kabilang banda naman ay makikitang ito ang tinutukoy ni Master Guan Siliang kanina kay Xiao Chen na nakita ng kanyang disciple ang crystal vein. At nandito ang mga beast na nagbabantay sa mga crystal vein, at nababalutan ito ng malalakas na kidlat. At makikitang may nakahandusay na disciple at ang isang nakatayong nilalang, na siya ang dahilan kung bakit namatay ang disciple. Sinabi din ng nilalang na lumalabas na isang kristal na ugat, iulat muli sa iyong Panginoon sa lalong madaling panahon. Pansamantalang inilipat ang eksena sa Qingyanman Academy Training Grounds.
Habang pinagmamasdan ni Chu Tianxiu si Li Xingyun ay sa isip-isip niya na kusa siyang umatras, sa kakilala niya, ito ang perpektong pagtatapos. Ngunit sinabi ni Xiao Chen kay Li Xingyun na hindi ka maaaring umatras Li Xingyun at Chu Tianxiu, kayong dalawa ay dapat lumaban. Kung hindi nyo gagawin ito, pareho kayong madi-disqualify. Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay nabigla siya dito kaya naman sinabi niya na kung bakit ganun. Sa loob-loob pa niya na wala ng lakas ang katawan ko ngayon, pero ang isa dito ay may lakas pa din. Subalit nag-aalangan si Li Xingyun na labanan ang kanyang kaibigan, kaya naman mahirap sa kanya ang ganitong sitwasyon. Ilang sandali pa ay sinabi na ni Xiao Chen na ipagpatuloy na ang laban. Kaya naman naiinis si Chu Tianxiu na sabi pa nga niya na nakakainis ito, kung ganoon ang kaso, huwag mo akong sisihin sa mga maaring mangyari. Kaya naman sa kagustuhan ni Chu na maging disciple ni Xiao Chen ay nakapagdesisyon na siya, na agad naman niyang ininom ang elixir. Ilang sandali lang din ay makikita ang nag-uumapo na aura sa kanyang buong katawan na sabi pa nga niya na pasensya ka na Xingyun. Agad niyang inatake si Xingyun at sa kanyang ginawa ay napasigaw na lang si Li Xingyun sa sakit ng kanyang natanggap. At napasuka ng dugo dahil sa kanyang natamong pinsala na talaga namang hindi basta-basta. Tumagaktak ang dugo sa sahig at makikitang nanginginig na ang buong katawan ni Li Xingyun. Matapos niyang atakehin si Li Xingyun ay napapaisip siya na kung tama ba ang kanyang ginawa kay Li Xingyun. Maya-maya pa ay sinabi niya na nanalo na siya, at si Li Xingyun ay halos nawala na ang lahat ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi pa dahil si Li Xingyun ay buhay pa din. Sa sinabi ni Xiao Chen ay bahagyang nag-alala si Master Duan Siliang. Nagulat naman si Chu Tianxiu sa sinabi ni Xiao Chen at hindi siya makapaniwala na kung kailangan ba talagang patayin si Li Xingyun. Ipinaliwanag naman ni Xiao Chen na kung gusto mong maging isang disciple ko, ay dapat mo muna siyang patayin. Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay nagulat si Li Xingyun kaya naman sinabi niya na kung ano ito. Bahagya namang lumapit si Master Duan Siliang upang kumbensihin si Xiao Chen na hindi ituloy ang ganoong labanan. Subalit nag-aalanan siya dahil ito ang desisyon ng kanyang Panginoon. Narinig naman ng mga disciples ang sinabi ni Xiao Chen kaya naman nasabi na lang ng isa na maswerte ako dahil natalo ako, sinabi din ng isa na oo, ito ay napakasamang sitwasyon. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang disciple ko ay dapat makapagdesisyon agad-agad, kung hindi ka makapagdesisyon kaagad ay hindi ka maaaring maging disciple ko. Sa kanyang mga narinig kay Zhu Chanzan na si Xiao Chen ay lumabas ang maitim na aura nito. Maya-maya pa ay tinignan niya si Li Xingyun at sabay niyang sinabi na huwag mo akong sisihin sa mga mangyayari ngayon, pasensya ka na. At kasabay niyang nilabas ang aura at binalutan niya ang kanyang kamay nito. Matamlay namang sinabi ni Li Xingyun na Brother Chu, hindi mo na kailangang kumilos, ang iyong paglilinang ay mas malakas kaysa sa akin, ako mismo ang gagawa nito at hinding-hindi hahayaang mapunta ang dugo ko sa iyong mga kamay. Matapos niyang magsalita ay agad siyang nagpakamatay. Na ipinagtaka naman ni Chu Tianxiu na kung bakit nagpakamatay si Li Xingyun. Ngunit sa loob-loob naman niya ay nakangiti ito na sabi pa nga niya na talagang nagpakamatay siya, ito ay napakahusay. Nakangiti siyang lumuhad at sabay niyang sinabi na ang disciple na si Chu Tianxiu ay nakilala na ang kanyang master. Napapaisip naman si Master Duan Siliang sa kanyang nakikita at halatang hindi din siya kumbinsido dito. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na mabuti ang ginawa mo, subalit nabalitaan kong binisita ka ni Xiao Chen kahapon. Agad naman na kinumpirma ito ni Chu. Kung ganun, naalala mo ba ang mga sinabi ni Xiao Chen sa'yo? Nag-alangan namang sumagot si Chu Tianxiu sa tanong ni Xiao Chen. Inulit naman ito ni Xiao Chen na kahit anong mangyari, hinding-hindi mo may pagkanulo ang iyong kaibigan. Chu Tianxiu, dahil sa iyong makasariling pag-iisip ay iniwan mo ang iyong kaibigan upang mamatay. Nagpaliwanag naman si Chu Tianxiu na hindi naman sa ganun. Ito ay, kasi sabi mo sakin. Malinaw na mahalaga si brother, ngunit si master ang pinakamahalagang tao sa akin, paano ko magagawa ang kabaligtaran ng sinasabi mo sa akin? Sinabi naman ni Master Duan Siliang na hindi na natin siya mapapagaling. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na napakahusay ang sinabi mo. Kung ganun magpakamatay ka. Pagkatapos mong mamatay, tatanggapin kita bilang aking disciple. Sumagot naman si Chu na hindi tama iyon.
Master, nagbibiro ko lang, tama ba? Bakit gusto mo akong magpakamatay? Sa mga sinabi ni Chu ay nena si Xiao Chen na ang pagiging tuso ay walang hiya. Dagdag pa niya na tunay na nakita ka ni Li Xingyun bilang isang kapatid, ngunit gusto mo siyang mamatay, binigyan kita ng isa pang pagkakataon, at iyon ay upang ayusin ang iyong puso. Pinaalalahanan ka rin ni Xiao Chen pero wala kang kabaitan. Walang magliligtas sa mga taong katulad mo. Sa kanyang mga naririnig kay Xiao Chen ay tumagaktak na lamang ang kanyang pawis at hindi na nakapagsalita. Ngunit maya-maya pa ay bigla na lang itong tumawa ng malademonyo. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. At kasabay niyang sinabi kay Xiao Chen na alam kong minamaliit mo ako. Dagdag pa niya na sa anong batayan, malinaw na ako ang pinakamagaling na tao sa buong grupong ito, paano mo ako hinahamak ng walang dahilan? Sa kanyang mga sinabi ay nenas na si Xiao Chen at sinabi niya na bibilang ako ng 3, dapat kang magpakamatay ngayon. Sa mga narinig niya kay Xiao Chen ay sumabog na ang galit niya dito. Kaya naman makikita sa mukha nito ang malademonyong ugali. Nasabi pa nga niya habang hawak-hawak ang ulo ng isang disciple na kung hindi ko na kayang mabuhay, ano ang pinagkaiba kung hilahin ko ang ibang tao pababa kasama ko? Nagpumiglas naman ang disciple na wag ipainom sa kanya ang elixir na lason. Pinakain ni Chu Tianxu ang elixir sa isang disciple na wala namang nagawa ito. Tuwang-tuwa si Chu Tianxu sa kanyang mga kahangalang pinaggagawa, habang ang disciple naman ay pinipilit niyang iluwa ang elixir. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang lason na tabletang iyon na ibinigay sa iyo ay parang isang normal na candy. Nagulat naman si Chu Chanzan sa kanyang narinig kay Xiao Chen habang ang disciple naman ay nagpapasalamat. Ilang sandali pa ay naglabas si Xiao Chen ng aura sa kanyang daliri. At agad na itinutok kay Chu Tianxu sinyales na tapos na ang kanyang pagbibilang at oras na upang pagbayaran ang kahangalan ni Chu Tianxu. Nang makita ni Chu Tianxu ang nilabas ni Xiao Chen na aura sa kanyang daliri ay nakaramdam siya ng kilabot. Ilang sandali lang din ay tuluyan na itong pinakawalan ni Xiao Chen na agad namang tumama sa noo ni Chu Tianxu, dahilan upang mamatay siya. Bumaba naman si Xiao Chen at sabay niyang sinabi sa lahat ng disciple na makinig kayong mabuti, kayong lahat na mga alagad ng Qingyanmen. Ang pinakamahalagang bahagi ng Qingyanmen ay ang katapatan. Dagdag pa niya na kung sino man ang makaharap ng problema ngunit nagtaksil pa rin sa kanilang brother, tiyak na papatayin ko sila ng walang awa. Matapos niyang sabihan ang mga disciples ay agad niyang kinuha si Li Xingyun. At kasabay na umalis upang iligtas pa si Li Xingyun. Ilang sandali pa ay nakarating na si Xiao Chen sa Qingyanmen Chamber. Habang pinagmamasdan ni Xiao Chen si Li Xingyun ay sa isip-isip niya na ang ugali at pakiramdam ng batang ito, hindi ko sila mapabulaanan, ngunit ang kanyang kakayahan ay medyo mahirap. Kaya naman upang mas makita niya ang kasalukuyang kalagayang ni Li Xingyun ay sinuri niya ito ng husto. Nang makita niya ang kasalukuyang katawan nito ay nasabi na lang niya na ang kanyang mga meridian ay magulo at ang ugat ng espiritong kapangyarihan na ito ay isang kulay gray. Ngunit bahagya siyang nagulat dahil nakita niya ang isang soul. Sa kanyang nakita ay bigla na lang siyang natawa ng pagkalakas-lakas. At sinabi niya dito na sa hindi inaasahan, isang pinakamataas na kaluluwa ang naninirahan sa mahiwagang kapangyarihan ng batang ito. Ang kanyang mga meridian ay nasira mo rin, tama. Dagdag pa niya na kung tama ang hula ko, hinihintay mong gisingin ng batang ito ang kanyang spirit bago nakawin ang kanyang katawan. Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay biglang nagsalita ang Supreme Soul sa katawan ni Li Xingyun na sabi pa nga niya kay Xiao Chen na kung sino ba talaga ang katulad ni Xiao Chen, na kung bakit siya nakita nito. Dahan-dahan na lumabas ang Supreme Soul sa katawan ni Li Xingyun. At ilang sandali pa ay tuluyan na nga itong nagpakita at makikitang isa itong nilalang na Supreme. Sa tanong ng nilalang ay sumagot si Xiao Chen na hindi ka karapat-dapat na malaman kung sino ako, pero gusto ko talagang malaman kung sino ka. Sinabi naman ng kaluluwang Supreme na maaaring matagal nang namatay ang matandang ito, ngunit hindi ako isang taong maaari mong pagbabantaan, ang makita ang aking paglilinang ay hindi masama, ngunit nakikita ko rin ang iyo. Sa kasalukuyan mong kalagayan ngayon, ay paano mo naman ako matitiis?
Natawa naman si Xiao Chen sa mga sinabi ng nilalang na kaluluwa at sabay niyang sinabi na paano ako makakalaban sa iyo. Mahusay, napakahusay ang sinabi mo. Alam mo ba na mayroong isang paraan para sa paghahanap ng kaluluwa, na nagdadalubhasa sa 37 kaluluwa na pag-aari mo? Sumagot naman ang matandang kaluluwa na isa lamang itong paraan ng pangangaso ng kaluluwa na walang silbi sa matandang ito. Sa mga sinabi ng matandang kaluluwa ay bahagyang naging seryoso si Xiao Chen na sabi pa nga niya na ganoon ba. Pagkatapos ay hayaan mo akong subukan ito upang makita kung ito ay gumagana. Nenas naman ang matandang kaluluwa na sabi pa nga niya kay Xiao Chen na boy, huwag mo akong paglaruan. Kung talagang magagalit ka sa akin, kahit kailangan kong umalis sa katawan na ito, papatayin pa rin kita. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na hinihintay kong sabihin mo sa akin yan, halika at lumapit sa akin. Sa pang-asar ni Xiao Chen sa kanya ay halos pumutok na ang galit ng matandang kaluluwa. Dagdag pa ni Xiao Chen na ano, di ba sabi mo kahit iwan mo ang katawan mo, papatayin mo pa rin ako. Binibigyan kita ng pagkakataon, ngayon, halika at patayin mo ako. Kung alam mo na, bakit kailangan mo pa akong pahirapan? Kung mayroon man akong lakas, hindi ako makipagpalitan ng maraming salita sa iyo. Dagdag pa niya na nag-aksaya ako ng oras sa paghahanda ng ruta ng pagtakas, ngunit naisip mo na ito. Sa mga sinabi ng matandang kaluluwa ay natawa na lang si Xiao Chen. Nasabi pa nga niya na nalaman ko ito sa iyo. Ngayon hinihiling ko na sagutin mo ang tanong ko, kung magsisinungaling ka ay hindi ako maawa. Sinabi naman ng matandang kaluluwa na ano ang gusto mong itanong. Mabilis na sinabi ni Xiao Chen na ang iyong cultivation, kailan ka nagsimulang magsanay? Bakit ka nasa loob ng katawan na ito? Sa dati kong buhay, naabot ko ang entablado ng emperador, konti na lang at narating ko na ang pinakamataas na yugto. Sayang naman at bagsak ako. Ang tiyak na oras, hindi ko na maalala. Nang muli akong matauhan, katabi ko ang batang ito at sa loob niya rin nakatira. Sinabi naman ni Xiao Chen na sa tuktok ng yugto ng Emperor, kung nakatira ka sa loob ng batang ito, dapat mo siyang protektahan ng tapat sa tuwing siya ay nasa problema. Dagdag pa niya na gayunpaman siya ay aking apprentice. Matapos niyang sabihin ito sa matandang kaluluwa ay itinaas niya ang kanyang kamay at nagpalabas ng matinding aura na kulay pula. At direktang pinatama sa noo ng matandang kaluluwa na karamdam naman ng bahagya ang matanda kaya naman napasigaw siya sa sakit. Sa ginawa ni Xiao Chen ay nagulat ang matandang kaluluwa na sabi pa nga niya na iginapos mo ba ako sa isang kontrata ng dugo. Agad naman na kinumpirma ni Xiao Chen ito na sabi pa nga niya na tama, binigyan kita ng master-servant contract. Ang iyong Panginoon ay ang batang ito, kung maglakas loob kang gumawa ng anumang kaguluhan sa kanya, mawawala ang liwanag sa iyong mga mata. Halos pumutok ang ugat ng matandang kaluluwa sa galit niya kay Xiao Chen na sabi pa nga niya na ang kontrata ng master servant ay ang pinaka-nakakahiya, kahit na ginamit mo ang kontrata ng kaluluwa, hindi ako magagalit. Sinusubukan mo bang ipahiya ako ng kusa? Sa mga sinabi ng matandang kaluluwa ay sarkastikong sumagot si Xiao Chen na hindi ko na kailangan ipaliwanag sa iyo. Sa totoo lang, liinisin ko sana ang kanyang mga meridian, ngunit kung mayroon siya sa iyo, hindi ko na kailangang tumulong sa maliit na problemang ito. Dagdag pa niya habang paalis, na ang batang ito ay iyong haharapin, at sa loob ng 3 buwan, gusto kong magbago siya at maging bagong tao. Napabuntong hininga na lang ang matandang kaluluwa sa mga sinabi ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na nakakalungkot naman. Bahagya namang inilipat ang eksena sa likod ng Qingyanmen Mountain. At nandito si Xiao Chen na sabi pa nga niya na susunod ay pumunta at tingnan ang mga bundok ng Leijing. Bumalik siya sa kanyang silid upang isama ang kanyang alaga na sabi pa nga niya na aso aalis tayo. Ngunit nang bumukas ang pinto ay sumambulat sa kanya ang makapal na usok kaya naman tinanong niya ito na kung ano ang nangyayari. Subalit nang mawala ang makapal na alikabok ay sumambulat sa kanya ang malaking three-eyed wolf na ikinagulat niya. Nasabi pa nga ni Xiao Chen habang nag-aamok ang three-eyed wolf na ang laki ng iyong pinagbago. Agad naman itong lumapit sa kanya. Nasabi pa nga ni Xiao Chen na sinong mag-aakala na ang 2 batong iyon ay makapagpapabago ng iyong katawan sa ganitong estado. Sa tingin ko, lumalakas ang iyong mga meridian sa bawat araw na lumilipas. Dagdag pa niya na halika dadalhin kita sa napakagandang lugar. Ngunit bahagya siyang natigilan na sabi pa nga niya na maghintay ka, ang iyong hitsura ngayon ay talagang kapansin-pansin.
Napangiti naman ang three-eyed wolf sa kanyang narinig kay Xiao Chen. Kaya naman ipinakita niya kay Xiao Chen na kaya niyang ibalik ang kanyang maliit na anyo. Nasabi na lang ni Xiao Chen nang makita niya ito ay maaari mo pa ring panatilihin ang iyong lumang hitsura, isa itong napakaganda. Ilang sandali pa ay masayang inilagay na ulit ni Xiao Chen ang three-eyed wolf sa kanyang ulo. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali sa kwarto ni Master Duan Siliang. Ay sinabi niya kay Xiao Chen na Panginoon, hindi ko po talaga kailangan na samahan ka, sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na anong silbi ng pagsama mo sa akin. Sa totoo lang, manatili ka lang dito para sa akin, panatilihing mabuti at malakas ang Qingyanman. At agad siyang nagpaalam na siya ay aalis na, sinabi naman ni Master Duan Siliang sa kanyang Panginoon, umalis ka ng malaya. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Dark Moon, Jerry Coach Tia, Dennis Delgado Sodiboy, Francis Jem Allen ng Maguindanao, Jesse Alcoy, User from Cebu Guadalupe, Remix Vlog Bukidnon, Roger Condi, Rosemary from Batangas City, Jelani Sol Amen. Hanggang dito na lang muna mga bida, at sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.